'Di ba? And medium-term goal, 3 to 6 years mo gagamitin yung pera. So yung iba, ang medium-term goal nila is makabili ng house and lot. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So you have to set your goals. Pag sinabing goal, it should be SMART. Okay? Type nga natin SMART. Dapat specific, no? Kung gusto mo magkabahay, anong kulay? Ilang square meter? No? Up and down ba yan? Bungalow? 'Di ba? And then measurable. Gusto kong kumita, Miss Roan. Pero magkano, 'di ba? Like kung kinikita mo ngayon 20,000 per month, 'di ba? Pwedeng mag-goal ka ng extra 20,000 per month uli, 'di ba? Or ako nung kumikita ako ng mga 30,000 per month, nag-goal ako na dapat kumita ako ng 100,000 per month. So specific siya, no? Measurable. Attainable, hindi naman porket like ako kung kumikita ako ng 30,000, gusto ko agad mag-jump to 1 million, 'di ba? So yung maa-attain mo naman hindi naman yung ano talaga siya, yung hindi realistic nga, no? So, yung kaya mo talagang ma-deliver. And time bound, ibig sabihin, yung may deadline ka din. Okay? So, ibig sabihin, kung ngayon, gusto mo kumita ng 50,000 per month, di ba? Extra, di ba? So, within 1 year mo ba yan tatrabahuhin para by next year, after 1 year, meron ka ng 50,000, no? So, ano yung deadline mo sa sarili mo? Kasi pag walang deadline, hindi natin siya na-achieve. So, invest with a purpose. Importante yung mga why natin. Bakit ba natin gagawin to? No, yung goals natin. Kasi pwedeng ang iipunin mo, ang investment mo is para sa iyong healthcare, para sa iyong retirement, ito, pang education ng anak mo, 'di ba? Sa bahay, no? Iba-iba eh. Merong ang goal makabili talaga ng SUV, 'di ba? And of course, yan po no, isa sa mga goal naming sa family namin yung travel. Magkaroon kami ng sapat na travel fund. Kasi po pag nagta-travel kayo lalo na sa abroad, hindi pwedeng sakto-sakto lang yung budget mo. Kasi hindi mo siya ma-enjoy kasi na-compare ko yung sarili ko na empleyado pa lang ako, nag-travel ako. Sobrang galaw, bawat galaw nyo, kino-compute nyo, kino-convert nyo. Like my first travel kasi Hong Kong, no? So, todo compute, hindi namin na-enjoy kasi syempre, pagkakain ka, 'di ba? Pag kinompute mo, ang mahal pala, 'di ba? So, doon ako nag-start na dapat pala meron talaga akong sapat na fund. And ito nga no, nitong week na 'to, nag-travel kami as a family na, 'di ba? So, nag-set ng goal, nagkaroon ng travel fund, and yun no, pagka gusto ng anak ko ng ice cream, 'di ba? So, bili natin kasi pag tinimes mo 'yan sa Hong Kong dollar to peso, no, malaki talaga 'yan, no? So, importante meron ka talagang fund for that para pagbalik mo hindi na mamroblema ka dahil inutang mo pa siya, no? So, alamin mo muna kung saan ka patungo. Okay? So, kasi hindi natin magagawa yung pag-i-invest consistently, no? Hindi tayo magiging consistent, hindi natin siya gagawin every month na magtatabi tayo kung wala tayong goal na ganito, wala tayong big why. So, meron tayong short-term goal, ito yung 1 to 2 years, no, na gagamitin mo na yung pera. Like yung iba, meron silang short-term goal para magpakasal. So, they have 1 year preparation, 'di ba? And medium-term goal, 3 to 6 years mo gagamitin yung pera. So, yung iba, ang medium-term goal nila is makabili ng house and lot, no? Long-term goal, ito naman yung more than 8 years. So, sample, kung bata pa yung anak mo, like 3 years old, pine-prepare mo na yung para sa education fund niya. Okay? And kung bago ka pala nagtatrabaho, maganda, may long-term goal ka na for your retirement. Okay? Yan, goals without deadline
are just dreams. Yan ang sabi ni Boss Rex Mendoza na President and CEO ng Rapver Financials. Siya yung isa sa mga mentor natin dito sa IMG.